So, ang topic natin today na gusto kong pag-usapan din ay ito, no, nakakabahala. Kasi ang credit card debt sa Pilipinas ay nasa critical risk daw ngayon, no? Because it has exceeded 4 months of our average income and it has the highest debt to income ratio in the Asia Pacific, okay? So, himay-himayin natin ito, no? Magkano yung estimated na average debt ng mga Filipino credit card holders? Nasa 93,000 pesos. Ang average monthly income ng mga Pilipino ay nasa 22,000 pesos per month. Kaya tayo daw ang may pinakamataas na credit card to debt income ratio dito sa Asia Pacific, which is about 4 times, no, 425% of that average monthly income of 22,000 pesos. Oh, ayan ha. The credit card is more than 4 times the average monthly income, and it indicates a potential financial vulnerability among Filipino credit card holders. Okay, kasi actually sa totoo lang napaka aggressive kasi ng pagbebenta, no? Pagma-market ng mga credit card companies ngayon. Ay na-observe ko to right after the pandemic, ang dami-dami niyan, ano? At pinapadalhan tayo ng mga credit cards sa ating mga opisina na hindi naman tayo nag-a-apply. Tapos doon sa mga forms natin, pag tayo ay nag-open doon sa bangko, ay meron na doon sinasabi agad na pinapahintulutan mo silang bigyan ka ng credit card, parang ganyan. Feeling ko dapat ipagbawal yan. Dapat gawing mas mahirap ang pagkuha ng credit card kasi napaka-dangerous niya, no, for me. Ayan, okay. So kung ikukumpara natin sa sa mga countries na dito sa Southeast Asia, ang ating kalagayan sa credit card, ito po ang lumalabas, okay? Sa Pilipinas, ayan, no, in Singaporean dollars po ito dahil Singaporean research arm or think tank ang nag-research nito. So ang ating debt to income ratio ay nasa 425%, which is already critical. Mahirap na talagang yan, no? Mahirap na talagang bayaran yan. Malulunod at malulunod ka sa utang, no? Kasi tingnan mo kung yung 2,092 no na credit card debt mo, i-multiply mo yan ng mga 3.5%, no? So that's around $73 already. Sa interest pa lang yan, no, mapupunta. 492 lang yung iyong income, 492 Singaporean dollars lang. So, nasa mga 15% na ng kinikita mo, yung mapupunta pa lang doon sa interest. Okay? So, yun, iiwasan natin talaga ang credit card. Sa Vietnam, 127% yung kanilang debt to income ratio kasi ang average credit card balance nila ay nasa 581 Singapore dollars. Ang monthly income naman nila ay 456.85 Singaporean dollars. Sa Thailand, 92%, no? Ang kanilang debt to income ratio. So moderate ang kanilang risk level. Ganun din sa Singapore, moderate, no? 86%. At sa Japan, moderate din, no? Ang kanilang debt to income ratio. Napakalculate din tuloy ako, no, kung magkano ang aking debt to income ratio sa aking credit card balance. At yan po ay tumataginting na 0%. Bakit? Kasi ako po ay revolver. Lahat ng balance talaga ay binabayaran ko every month. And that's the only way that you should use your credit card. Okay? So why is this concerning? Kasi the issue is not just about the high debt. It's the mismatch between debt and income. Ano? At sa akin talaga, para sa mga credit card companies, I hope you will learn your lesson here also. Ano? Kasi papunta yan talaga sa bad debt. At pag pumunta yan sa bad debt, idilugi din kayo. The only way to be successful in a financial product, no, para to sa mga credit card companies, ay kung tuturuan nating maging responsable sa paggamit ng utang ang mga clients natin. Ako kaya kami sa SEDP kanegosyo namin, ganyan talaga. Ayaw namin na maging dependent sa utang ang aming mga members. Ayan, no? So kasi ang mangyayari diyan, kung ikaw yung credit card company
ay ang mangyayari, ngayon, pinagkakakitaan mo siya, pero hindi na yan makakabayad, edi i-write off mo rin siya as utang, di ba? As losses. So, hindi pa rin siya hindi maganda, hindi sustainable yung business model na ganyan, ano? And if we compare our status with other countries, talaga namang mas mataas tayo, no? Nakita nyo na dito, no, yung sitwasyon natin diyan, no? And the data indicates the following. So there's over-reliance on credit card for daily expenses or emergencies. Actually, sa totoo lang, ang hinala ko dyan, ano, marami dito yung mga millennials, Gen Z, ganyan. Isa rin natin mga Gen X, ano, na napagamit ng credit card sa pagbabakasyon, tapos hindi nila mabayad-bayaran yon. Ginagamit nila ngayon yung pera nila na kinikita nila, pambayad doon, tapos sa kanila ikakaskas ulit yung kanilang credit card, edi ganun pa rin, may balance pa rin na natitira at mag-i-interest yon, no? So hindi siya magandang practice, okay? There's an increased risk of long-term financial strain and greater exposure to high interest and compounding debt, no? So yung credit card annual growth rate dito sa Pilipinas ay nasa 24%, okay? So kung titignan natin yan ay okay, para sa mga credit card companies, that's for now, that's a good news. Pero in the long run, kung hindi talaga makakabayad yung mga pinapautangan ninyo at binibigyan nyo ng walang pakundangan ng credit card na yan, ay magiging losses nyo rin yan in the future, no? So, ano yun? Ano yung mga actions taken per country, no? Sa Thailand, nag-expand sila ng kanilang debt consolidation program. Although for me, ang opinion ko rin naman diyan, ano, debt consolidation is usually okay, it's a good strategy, but for me, rather than consolidating the debt, tapos ikaw ay ma-free up na naman yung iba, no, na mga credit lines mo. Usually ang nakikita ko nadadagdagan ulit, ano, na-consolidate yung debt, tapos nag-free up yung iba kasi nabayaran na, papautangan ka ulit ng mga yon, mas lumaki pa yung iyong utang. So kailangan talaga diyan ay pagbabagong buhay, no? Sa Malaysia naman ay nag-introduce sila ng stricter lending rule. So sana yan ang medyo gayahin natin, ano? And Singapore continues to invest in financial literacy campaign. Samantalang sa Pilipinas, wala pong similar efforts according to the Singaporean research think tank. Ayan. So, paano ba talaga dapat natin gamitin ang credit card? So una, ano ba yung credit card muna? Ang credit card kasi, if you use it, it's actually an unsecured loan kasi walang collateral na naka-back up doon sa hinihiram natin, kaya mataas yung interest, no? It's actually a very convenient way to pay kasi hindi na tayo gumagamit ng cash para yun ang ikakaskas na lang natin siya, no? And actually that's one of the psychological effects na gustong ma-achieve noong credit card companies, no? Kasi kapag credit card yung ginamit natin, mas madali siyang pakawalan kaysa sa kapag physically yung pera ay inaabot mo. Mayroong yang psychological effect sa atin. Kaya magwi daw tayo diyan, no? And then dapat hindi ginagamit ang credit card para sa pangungutang, no? It should be used as a means to pay for something, pero you have to make sure na mayroon kang kaakibat or katapat na bank balance diyan para pag nagkaroon na ng bill at panahon na ng pagbabayad, mababayaran mo yun in full. Okay? Magkaka-loan lang kapag ginamit mo ito, no? Kapag ginamit mo ito, no? Yung credit card mo, kapag hindi mo naman ginagamit, walang balance yan, ay di wala kang utang, no? And it's actually a very good way to protect yourself against fraud, no? Kasi secure ang payments kapag sa credit card kapag credit card ang ginamit natin. Lalong-lalo na sa mga online transactions natin. Kasi kapag may mga fraudulent activities na ganun, pwede nating i-dispute at pwedeng i-reverse ng credit card company kapag mapatunayan nga na fraudulent ito, no? Okay.
Secure din yung payment, maaaring makatulong sa iyong credit score, pero ako lang ha, kasi ang credit score sa Pilipinas ay hindi lang galing sa credit card ang gagaling. Mas gusto ko pa na manggaling ang credit score natin mula sa mga utility bills natin. Kasi yung mga utility bills company natin ngayon ay nagre-report na rin sa Credit Information Corporation, sa CIC, ano, para sa ating credit score. So maaari siyang makatulong, but you have to make sure na talagang nababayaran mo yung iyong credit card, ano? Hindi ito free money at hindi ito debit card o ATM, ano? Kasi yung iba feeling nila ay pera na nila yon. Uy, hindi mo pera yan kasi hindi mo pa kinita yan, di ba? Meron ka lang linya na tinatawag, may credit limit o may credit line na ibinibigay sa iyo. Okay, so intindihin natin, paano ba kumikita ang mga credit card companies, no, doon sa credit card? So una ay doon sa interest. Ito yung mga balance na naiiwan natin sa ating credit card, at kapag hindi natin nabayaran ng buo yon ay magi-interest yan, no? Kaya usually ang ginagawa ng mga ano, no, ng mga credit card companies ay lalakihan nila. Ito yung minimum payment na babayaran mo. Tapos maliit lang yung nakalagay na ito yung total na statement balance due mo. Bakit ganon? Kasi gusto nila na yung minimum lang yung babayaran mo para mayroong balance na matitira, at yung balance na matitira na yan ay papatungan nila ng interest dahil diyan sila kikita. Ay nako. Kaya nako, nakakairita talaga itong ano, no, credit card companies na ito paminsan, no. Bukod diyan ay mayroon din silang mga commissions from the merchants, okay? So, pag tayo po ay nagkakaskas niyan, ano, yung mga merchants, yung mga pinagbibilhan natin. So for example, bumili ka ng sapatos. Yung pinagbilhan mo ng sapatos sa mall, for example, yung store na yon ay may babayaran din doon sa credit card company natin. Usually, nasa 2% to as high as 7% yan. So kung yung binili mo ay 1,000 pesos, 20 to 70 pesos niyan ay mapupunta doon sa credit card company. So kumikita rin sila doon, ano, at kabawasang kita yun doon sa nagbebenta. Kaya minsan mas gusto rin nila na cash yung ibinabayad mo para wala nang bawas, no, yung makukuha nila from the credit card transaction. Okay? Bukod diyan ay mayroon pa silang kita mula sa mga membership fees, at saka usually may mga card fees 'yan, ano? Kapag itong mga card fees, for example, kung mayroon siyang iba pang mga benefits, no, ay naka-add on siya. For example, access sa mga airport lounges, ganyan, ano? May patong 'yon na card fee usually, no? Mas mataas yung membership fee kasi mayroong embedded na card fees yun, ano? And then some of them, I think a lot of them, if not most of them, if not all of them, sell our data, no, to people who would use it. Ayan. So ano ang aking credit card rule? Our credit card rule is do not kaskas if you cannot pay in cash. Nako, yan talaga yon, ano? You are only allowed to use your credit card if and only if you pay in full, and you should never carry a balance in your credit card, ha? O, yan po, ha? Yan. So, usually ang mga tinatanong sa akin, okay ba gamitin ang credit card for emergency? So, ang sagot po natin dyan is yes, if you can pay it in full, no, yung statement balance. No, if you can't pay it in full. Dahil napakataas po ng interest rate niyan, at magli-lead din yan sa low credit score if left unpaid at marami kang mga past due. Okay? So, ano lang yung mga tamang paggamit ng credit card? Bayaran ang whole statement balance sa due date, magbayad on time, no? And isa lang dapat ang ating credit card, maximum 2 credit cards, okay?
para kung hindi gumana yung isa, edi pwede mong gamitin yung isa, no? At huwag masilaw sa mga rewards. Kasi marami yung mga kumukuha ng mga credit cards para lang sa mga rewards na yan, no? At mas napapagastos pa sila kasi kailangan mong gumastos para makuha yung rewards na yun, ano? So kung hindi naman regular at expected yung mga card transactions mo, it's best na huwag kang masilaw doon sa mga rewards na yan. Yung motivation mo really dapat sa paggamit ng credit card is for convenience. Bonus lang yung rewards na makukuha mo, no? Iwasan nyo ring mag-max out sa credit limit ninyo dahil yan ay magiging negative ang impact sa inyong credit score. And yes, it could establish a good credit history for you. Pero for me, is this the best way? No. No, maraming mga iba to establish your credit history. Kasi ngayon, yun nga, yung mga utility bills natin ay considered na as part of our credit history. So that should be enough. Ano? Kapag discounted price on 0% installment, yan, pwede natin gamitin yung credit card natin. Okay? Maling paggamit ng credit card kapag ginagamit mo yung credit card mo para ikaw ay mangutang. Okay? Yan po ay maling gamit ng utang. Kapag ito po ay kukuha tayo ng loan para sa wants at instant gratification kasi hindi ka na makatiis, gusto mo na talaga na, oy, gusto ko na magkaroon ng bagay na ito. Kaskas the credit card, no? Magbabakasyon na ako ngayon kasi ngayon lang ang summer. Next year walang summer eh. Pwede ba yun? Pwede ka naman, ang summer ay every year yan dumarating, okay? Pag-ipunan mo muna yung gusto mong summer vacation ngayon kung wala kang ipon, ha? So, yan po yung ating mga rules dyan. Dapat i-delay natin ang ating gratification at huwag gumamit ng utang for instant gratification. Kapag hindi natin kayang bayaran sa cash, huwag nating bilhin at huwag nating gamitin ang ating credit card. Okay? Kasi may mga ganun eh. Ay, gagamitin ko na lang tong credit card ko kasi may parating naman akong pera next month. O, ganun ng ganun ang iyong kaisipan, nagpapatong-patong-patong na yan hanggang sa magugulat ka na lang, kinakain na ng interest ang kinikita mo, ang iyong sweldo at napakasakit nun, di ba? Kaya habang maaga pa lang ay ganyan na yung gagawin natin, ano? Ay huwag tayong kukuha ng utang through credit card kapag hindi natin yan kayang bayaran in cash, okay? Mali din ang paggamit mo sa credit card kapag minimum amount due lang ang iyong binabayaran, ano? Ang nakita po namin diyan ay nasa mga 15 to 20 years mo mababayaran ang iyong utang kapag ikaw ay minimum payment lang yung gagamitin mo tapos hindi ka nagdadagdag ng balance. Kasi kapag nagdadagdag ka ng balance, forever kang may utang sa credit card, no? So hindi siya maganda. Kapag ikaw din ay late magbayad, wala kang karapatang magka-credit card. Kapag napapadami ang iyong gastos dahil nga mayroon kang daladalang credit card, hindi rin yan magandang ugali sa paggamit natin ng credit card. At kapag laging na-max out at may rollover na-roll over ang ating balance, ano? At yan ay nadadagdagan pa ng interest. So hindi yan magandang gamit ng utang. 0% installment na walang discount. Ayan ha, very malinaw ako. Mali yun. Dapat kapag tayo ay gagamit ng credit card at 0% installment, dapat may discount pa tayong makukuha. Kasi ang napapansin ko ay, okay, 0% installment nga yan, pero kapag straight o cash mo nababayaran, mas mababa yung presyo. Hindi yon maganda. Kasi ibig sabihin, ay ang totoong price yung discounted price. Pinatungan ka na nila noong price para sabihin noong 0% price na yan para mabigyan ka nila kuno ng 0%, 'di ba? So, and usually yan din ay marketing ploy lang para ikaw ay gumastos pa at dahil kapag ikaw ay gumagastos, kikita sila doon sa merchant at pag naggaganyan pa sila, no, sana minimum lang ang iyong babayaran. Magkikita pa sila doon sa interest. Okay? So, yan yung mga maling paggamit ng credit card. So, kapag tayo ay natitempt dahil sa 0% installment at wala talaga tayong pangbayad na
amount na pera doon sa bank account natin. That's a very wrong way of doing using your credit card. Okay. So ayan ha, ulitin lang natin ang credit card rule po natin, do not kaskas if you cannot pay in cash. Ayan, okay? Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.